Hindi mapigilan ng engineer ang kanyang tawa habang niloloko ang mekaniko. Ayusin mo yang makina at pakakasalan kita, pang-aasar niyang sabi na parang putok ng baril ang kanyang salita na umalingaw-ngaw sa tahimik na warehouse ng kumpanya. Isang Lunes ng umaga iyon, tensyonado at tahimik, hanggang sa narinig ang malupit na biro na iyon sa buong lugar. Si Carmela Diaz, ang lead engineer ng Precision Automotive sa Detroit, hawak ang kanyang telepono na parang sandata. Nire-record ang bawat segundo, habang inuulit ang hamon na may ngiting may halong lason kaysa katatawanan. Nire-record kita, Mario, sabi niya ng matalim. Kapag nabigo ka, gusto kong patunay para makitang lahat kung ano ang nangyayari kapag may nag-isip na kaya siyang pumalit sa akin. Si Mario Reyes, 38 taong gulang, ay nagtrabaho ng dekada sa ilalim ng mahud ng masirang sasakyan bago pa natapos ni Carmela ang kanyang maprestihiyosong degree. Ang mga magaspang niyang kamay ay nagsasalita ng malakas. Bawat pilat at mansa ay alaala ng mga makina na naayos niya kahit pinabayaan na ng iba. Ang kanyang garahe sa south side ng Detroit ay hindi kahanga-hanga. Walang makabagong kagamitan, walang nga diploma na naka-frame. Ngunit kung ano ang kulang sa itsura, napunan niyang isang bagay na hindi mabibili ng pera. Isang natatanging likas na talino sa makina. Sa mesa sa harap niya ay isang experimental na makina na tumangging gumana sa loob ng 3 buwang linggo ng pagsusuri at manabigong pagtatangka ng pakumpuni. 5 engineer, lahat ay may graduate degree, ang nagpahayag na hindi na ito maayos. Ang nabigong eksperimento ay nakonsumo na ng $200,000 mula sa pondo ng kumpanya. Ito ay isang revolusyonaryong prototype para sa isang electric car na nangangakong 60% na pagbuti sa range dahil sa natatanging mekanismo sa loob. May hanggang Biyernes ka, anunsyo ni Carmela, na ang tinig ay narinig ng maliit na grupo nga manggagawa sa paligid. 5 araw para magtagumpay kung saan nabigo ang mapinakamahusay nating engineer. At kapag hindi mo nagawa, gusto ko malinaw, may mga tao talagang hindi bagay dito. Nagsimula ang buong drama sa isang mainit na diskusyon tungkol sa madelay sa production line. Sa kalagitnaan nito, may nagbiro. Kahit si Mario galing sa shop sa kalsada, siguro kaya niyang ayusin itong mas mabilis. Agad ang reaksyon ni Carmela, namula ang kanyang mukha sa ilalim ng profesionalismong ipinapakita. Sige, dalhin mo siya, utos niya. Kung magagawa ng tinatawag na miracle worker na ito ang hindi nagawa ng 5 eksperto, bibigyan ko siya ng $200,000 na kontrata bawat taon. Naintindihan ng lahat sa kwarto, hindi ito hamon, isang patibong ito. Walang marangyang edukasyon si Mario, walang manual na corporate level, at siyempre walang high-end diagnostic gear na mas mahal pa sa karamihan ng mga bahay. Tingnan mo siya, bulong ni Roberto, assistant ni Carmela, sa isang katrabaho. Sigurado hindi siya nakatapos ng high school at inisip niya kaya niyang makipagsabayan sa totoong ma-engineer. Hindi nag-react si Mario, hindi niya kailangan. Nakatuon ang malalim niyang tingin sa makina na parang puzzle na siya lang ang makakatulong lutasin. Ito ang tingin ng isang taong sanay sa paharap sa impossible, isang taong natutong makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nakakawa, bulong ni Carmela ng malakas, sinisigurong maririnig habang nire-record niya ang bawat sandali ng inaasahang kahihiyan. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Habang karamihan ay tahimik, may halong katuwaan o pagdududa ang mga ekspresyon, may kakaibang katahimikan sa katahimikan ni Mario. Isang hindi matinag na kapanatagan na parang may alam siya na hindi alam ng iba. Hindi ito kayabangan. Ito ay tahimik na katiyakan. Napapaligiran ng pahuhusga at panlilibak, matatag siyang nakatayo. Parang isang taong nasukat na ang halaga ng bawat insulto. Kung gusto mo nga kwento tungkol sa katarungan at hindi inaasahang tagumpay, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang nagsimula bilang isang patibong para sa pampublikong kahihiyan ay naging pinakadelikadong pagkakamali sa karera ni Carmela Diaz. Ang video ng pang-aasar ni Carmela
ay kumalat sa mga internal channels ng kumpanya ng mabilis. Sa loob ng isang araw, viral na ito sa mga team ng Precision Automotive na may mga sarkastikyong komento at malupit na tawa na sinusuri ang bawat segundo na public shaming kay Mario. Isang empleyado, si Mike mula sa sales, ang nagpost, dapat sabihin sa kanya ni Mario na walang libreng dental sa kasal. Sinundan ito ng mga emojis ng tawa. May isa pang nagdagdag, hintayin mo lang malaman niyang hindi niya kayang ayusin kahit toaster lang. Nalaman lang ni Mario ang viral videong gabing iyon nang umuwi ang kanyang dalagitang anak na si Teresita mula sa paralan na umiya. Papa, iyak niya, pinapasapasa ng mga kaibigan ko ang video mo, sinasabi nila ang masasakit na bagay. Nakapwesto sa kanilang luma at sira-sirang sofa sa simpleng apartment na kanyang pinagtulungan mula nang mawala ang kanyang asawa sa isang trahedyang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Mario ang isang galit na matagal niyang pinag-aralan na kontrolin. Naalala niya ang mga doktor sa pampublikong ospital na nagsabi na wala na silang magagawa pa para kay Esmeralda. Siguro, sabi nila, ibang kwento sana ito sa pribadong ospital. Iniyak niya si Teresita ng mahigpit at sinabing mahinahon, huwag mong pansinin sila, prinsesa. May mga tao na mas gumaganda ang pakiramdam sa sarili kapag sinisira nila ang iba, ngunit sa kaloban, nagtatala siya ng bawat detalye. Naalala niya ang bawat mukha na tumawa, bawat pangalan na may kasamang malupit na komento, bawat teleponong nakatutok sa kanya, hindi para tulungan kundi para maglibang. Sa Precision Automotive, tinatamasa ni Carmela ang kanyang inaasahang tagumpay. Sa Lunes na pulong, pinakita niya ang video sa malaking screen sa boardroom. Tumatawang ang mga executives habang pinapalabas ito. Tingnan niyo ang mukha niya. Sabi niya, pinipigil ang frame sa pagtango ni Mario ng pagtanggap. Seryoso niyang iniisip na may sansasiya. Halos nakakatawa sa hopeless na paraan. Ngunit si Angelo Perez, ang veteranong CEO at founder ng kumpanya, ay nakatingin ng may higpit ang panga. Sa edad na 60, itinayo niya ang imperyo ng automotive sa pawis. Hindi sa kayabangan. Carmela, mahinang sabi niya, hindi mo ba iniisip na sobra na ito? Wala nga ang lalaki para ipagtanggol ang sarili. Umiling si Carmela, may matalim na ngiti. Iyan ang punto. Isa itong learning experience. Paalala na huwag nating sayangin ang oras sa mga taong hindi bagay sa mundo natin. Nakakita si Roberto ngang pagkakataon para manira pa. Pinsan ko ang nakapasok sa MET, sabi niya. Halos impossible ayusin ang makinang ito kung wala kang top tier na kagamitan. Siguro ni hindi niya kaya basahin ang wiring diagram. Si Mario, hindi alam ngang kahit. Sino sa kanila na si Mario ay gumagawa ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagtitik lamang sa technical na blueprint. Sa loob ng 3 araw, sa kanyang payak na garahe, pinalibutan niya ang sarili ng manual na hiniram mula sa lokal na aklatan at mga nakaprint na pattern diagrams na malayang dinonload mula sa mga pampublikong database. Ngunit higit pa sa teorya at dokumento, natuklasan ni Mario ang isang bagay na labis na nakakabahala, isang bagay na magpapahinto sa mga biro ng kumpanya sa kanilang pahinga. Hindi lang basta sira ang makina, niloko ito, sadyang sinira. Hindi halata ang pinsala. Sa katunayan, napakaliit nito na karamihan sa mga bihasang profesional ay hindi ito mapapansin. Ngunit si Mario, na may mataong karanasan sa kamay, napansin ang mga bagay na hindi nakitang iba. 3 maliit na bahagi ang sinadyang sinira sa paraang kahawig ng normal na pagkasira.
Ngunit ang pattern ay sobrang consistent para ito ay maging aksidente, ito ay sabotahe. May isang tao sa loob ng Precision Automotive na sinadyang sirain ang kanilang sariling prototype. Kawili-wili, bulong ni Mario sa sarili. Kinukunan ng larawan gamit ang kanyang lumang telepono. Kinuha niya ang bawat piraso, ang gulo at detalye, gumagawa ng tahimik na kaso ng katotohanan laban sa ingay ng pampublikong panlilibak. Pagdating ng Martes, lalo pang pinasidi ni Carmela ang kanyang pagsisikap na mapahiya siya. Gumawa siyang WhatsApp group na pinangalan ng Miracle Mechanic Updates. Isinama ang bawat empleyado ng Precision. Dun, nagpost siyang sarcastic play-by-play commentary tungkol sa umano'y progreso ni Mario. Araw-dalawa, sulat niya, at malamang sinusubukan pa rin ang ating matapang na bayani hanapin ang start button. Tinugon ito ng nga emoji ng tawa at masayang masagot. Siguro tumigil na siya at umiinom na. Biro ni Carlos mula sa accounting. O baka naman naintindihan na niya na hindi ito mundo para sa makatulad niya. Dagdag ni Anita mula sa HR. Ngunit habang nagtatawanan ang kumpanya, iba naman ang usapan ni Mario, isang pag-usap na magbabago ng lahat. Sa kabilang dakong bayan, nakaupo sa magulong workbench, nakipag-usap siya kay Manuel Torres, isang 70 anyos na, retiradong mekaniko na nagtrabaho sa Precision ng 4 na dekada. Yumuko si Manuel sa mga litrato na kinuha ni Mario, nagunot ang no habang pinag-aaralan ang ebidensya. Ang ganitong uri ng pinsala, hindi ito aksidente, sabi ni Manuel. Nakita ko na ito dati, ilang taon na ang nakalipas. Tanda ito ng isang tao na sinasadyang pabagsakin ang proyekto mula sa loob, malamang para itulak ang ibang deal o kontrata. Pinakinggan ni Mario ang bawat salita. May kilala ka pa ba sa loob? Ngumiti si Manuel, ngiting may alam. Anak, may makoneksyon ako sa mga lugar na hindi mo aakalain. At gustong malaman ng ilan sa kanila kung bakit parang palaging aksidente ang pagkabigo ng mga proyekto. Sumapit ang Miyerkules at kasama nito ang pagkakamali ni Carmela na makakabago sa kanyang karera. Sobrang sigurado sa tagumpay, tumawag siya sa isang sikat na lokal na radio show para lantaran na pang-asarin si Mario. Ikinuwento niyang live ang buong kwento. Inilalarawan si Mario bilang isang sobrang kumpiyansang amateur na nagpapalakas laban sa matotoong engineer. Tungkol ito sa edukasyon, paliwanag niya ng malamig. May mga tao talagang hindi maintindihan ang kanilang natural na limitasyon. Hindi inisip ni Carmela kung sino ang maaring nakikinig. Isa sa mga regular na tagapakinig ng programa ay si Dr. Imelda Aquino, isang veteranong profesor sa Mechanical Engineering sa University of Detroit at consultant na may malalim na karanasan sa corporate sabotage. May tumimos sa kanyang damdamin sa mayabang na salaysay ni Carmela. Napakakilala iyon. Pagdating ng hapon, naroon si Imelda sa workshop ni Mario. Kinu Reyes, bati niya, iniabot ang kamay. Ako si Imelda Aquino, narinig ko ang kwento mo sa radyo. Gusto kong tingnan ang sinasabing impossible na makina. Profesor, tanong niya. At iba pa, sagot ni Imelda na may ngiting may alam. Ngunit ngayon, nandito ako bilang isang taong nakakakilala ng sabotahe kapag nakita niya ito. Tumigil si Mario, pagkatapos ay tumango. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang pinto ng kanyang trabaho. Hinayaan ng iba na makita ang kanyang natuklasan. Habang patuloy na pinapahiya siya ni Carmela sa social media, nagpo-post ng memes, pang-aasar na videos at mga masasamang update na sinusuportahan ng kanyang toxic na tagasunod, may ibang nangyayari sa katahimikan ng workshop ni Mario.
Ang tawa, pang-asar at pang-iinsulto ay hindi na lamang alaala, naging digital na ebidensya. Bawat insulto na naitala, bawat komento na na-screenshot, isang buong talaan ng kalupitan na malapit ng ipakita laban sa katotohanan. Hindi basta profesor si Imelda. Mahigit 2 dekada siyang naging expert consultant ng FBI, lalo na sa makaso ng industrial sabotage. Habang iniimbestigahan niya ang malitrato at tala ni Mario, lumuba ang kanyang ekspresyon. Hindi lang ito internal na sabotahe, banayad niyang sabi, ito ay estratehiko, eksaktong pattern na ginagamit kapag may nagbebenta ng prototypes sa mga kakumpetensya at sinisira ang nga orihinal para takpan ang kanilang mabakas. Tahimik na tumango si Manuel na malapit lang. May hinala na akong matagal. Sobrang daming proyekto ang hindi naging maayos para lang ito masabi na malas lang. Samantala, kumpiyansa pa rin si Carmela hanggang sa pagiging pabaya. Nagsimula siya na pampublikong Facebook event na nakakatawang pinamagatang Wedding of the Century, Engineer and Mechanic. Ang imbitasyon ay para sa Biyernes, ang deadline ng umano'y kabiguan ni Mario. Nakpost siya ng mga selfie na sinusubukang magbihis ng damit. Nakbiro na panatilihing simple lang dahil tatagal lang ang seremonya ng 5 segundo. Kasya lang para sabihing, I told you so. Natawa siya sa isang video story. Mabilis ang pagdating ng makomento at malupit. Hindi niya alam ang paparating. Sulat ni Roberto. Dapat sabihin sa kanya na umalis na at ingatan ang natitirang dangal. Sa workshop, hindi nag-react si Mario. Patuloy lang siyang nagdodokumento. Bawat komento, bawat tawa, bawat post. Hindi galit ang mukha niya, kundi tahimik na determinasyon. Dahil habang sila ay gumagawang biro, si Mario ay gumagawang kaso. Tahimik na tumutulong si Teresita, anak ni Mario, sa likod ng eksena. Kamakailan lang ay natutunan niya sa paaralan kung paano gamitin ang profesional na video editing software at ngayon ginagamit niya ang makasanayang iyon ng may layuning hindi inaasahan. Papa, tingnan mo ito, sabi niya isang gabi, ipinapakita ang telepono niya kay Mario. Sa screen ay isang malupit na parody video si Carmela na nakasuot ng jumpsuit ng mekaniko. Pinapalabis ang kanyang boses at kilos bilang pang-asar kay Mario. Hindi lang ito bata-bata, may halong ngalahi na pagkukunwari. Mahigit 15,000 ang views ng video. Tumitig si Mario ng sandali, tapos kalmado itong sinabi sa isang secure na folder. Perpekto, bulong niya. Patuloy nating tipunin lahat. Pagdating ng Huwebes, bumalik si Imelda sa workshop, ngunit ngayon dala niya ang ebidensyang magpapabago sa lahat. Mario, kailangan mong makita ito, sabi niya habang inilalatag ang nga nakaprint na dokumento sa workbench. Sa tulong ng isang kaibigan mula sa Insurance Department ng Precision, nakuha ni Imelda ang kompetential na maintenance logs ng huling 5 taon. Nakakagulat ang kanilang natuklasan. 8 ang hiwalay na pagkabigo ng prototype. Lahat may parehong palatandaan ng manipulasyon na nakita ni Mario at may nakakabahalang pattern. Hindi ito mga aksidente. Paliwanag ni Imelda, ang bawat nabigong proyekto ay pinangunahan ng babae o isang engineer na minority. Hindi lang ito technical na sabotahe. Ito ay sistemikong pagsasantabi. Huminga ng malalim si Mario, tinatanggap ang bigat ng sinabi. Kasama si Manuel na nagre-review din ng dokumento, tumango ngang malungkot. At hulaan mo kung sino ang pumalit pagkatapos ngang bawat pagkabigo. Ang parehong grupo na ngayon ay nagtatawanan. Ang parehong nga mukha na na-promote habang may iba na sinisisi. Gabi iyon, tahimik na nagtrabaho si Mario. Bawat pagbabago sa makina ay maingat na naitala. Hindi lang siya nag-ayos ng makina, gumagawa siyang kaso na mahirap kontrahin. Wire sa wire.
bolt sa bolt. Hindi lang isang gumaganang prototype ang binuo niya, kundi isang technical na ulat na napakatumpak. Pumasok si Teresita dala ang mainit na tasa ng kape. Malumanay ang tinig, ngunit ang mamata ay may halong pag-aalala. Sigurado ka ba dito, Papa? May kapangyarihan ang mataong ito. Tumigil si Mario, tumingin sa anak, at ngumiting may katatagan na dulot ng mataong paghihirap. Naalala mo ba ang sinasabi ni Mama dati? Tanong niya. Ang pagkakaiba ng pahihiganti at hustisya. Ang pahihiganti ay tungkol sa nakaraan, pero ang hustisya ay pumipigil sa iba mula sa parehong sakit. Pagdating ng Biyernes ng umaga, dumating si Carmela na parang papasok sa entablado. Nakasuot ng pulang blazer at may hawak na high-end camera. Nag-hire pa siya ng freelance videographer para kuhanan ang inaakala niyang perpektong pampublikong kahihiyan sa mataas na resolusyon. Sa loob ng 2 oras, ngumiti siya sa kanyang team. Magkakaroon tayong viral gold na magiging headline, perpektong halimbawa ng pag-alam sa iyong hangganan. Nagliwanag si Roberto. Nakaset up na ang broadcast group. Ipapakita natin live instant meme status. Ngunit hindi nila alam na naroon na si Mario at hindi siya nag-isa. Nakapark si Imelda sa isang walang marka na kotse sa kabilang kalye gamit ang kumpletong profesional na recording gear na hiniram mula sa universidad. Nasa entrance si Manuel, casual na nagfi-film gamit ang telepono, kinukuhanan ng mga reaksyon ng tao. Si Mario, nahintay siya sa likod, katabing makina na 5 araw niyang niyakap. Hindi lang gamit kundi may layunin, may hawak siyang makapal na sobre, punong ebidensyang nakakabigo. Kalmado, maayos at handa ang kanyang mukha. 2:00 ng hapon, mas masikip kaysa dati ang warehouse ng Precision Automotive. Nagtipon si Carmela ng mahigit 100 empleyado, executives, pati ilang prominenteng kliyente. Mabigat ang hangin sa pananabik. Lahat ay naroon para matutunan ang leksyon sa pagpapakumbaba, pero hindi ang uri na inaasahan nila. Live stream na ang videographer sa social media ng kumpanya. Nakatayo si Carmela sa gitna, suot ang makulay na blazer. May hawak na bouquet ng pekeng bulaklak dagdag props sa planadong kahihiyan. Maginod-ginang, sabi niya sa kamera, may malawak at matalim na ngiti. Sa ilang sandali, masisilayan ninyo ang makapangyarihang paalala kung bakit mahalaga ang pag-unawa sa sariling limitasyon. Ipinakita niyang dramatiko ang makina sa likod niya. Ang lalaking ito, si Mario Reyes, ay nagsabing kaya niyang ayusin ang makinang hindi nagawang 5 kwalipikadong engineer. Tingnan natin ang resulta. Pumasok si Mario. Tahimik siyang naglakad, may hawak na toolbox, walang kaba sa kilos, walang pag-aalinlangan. Kontroladong kumpiyansa. Sumunod si Imelda, halos hindi napansin, nire-record bawat segundo mula sa gilid. Hindi napigilan ni Roberto. Tingnan niyo ang dating na yan, sigaw niya. Nasaan ang tux mo, Reyes? Hindi ka makakasal sa engineer gamit ang maruming coveralls na yan. Tumawa ang natao, hindi pinansin ni Mario. Lumapit siya sa prototype ng kalmado. Maingat, inilapag ang magagamit. Sa tumpak na kilos, tinapos ang huling koneksyon, sinuri ang level ng langis at in-calibrate ang mga sensor. Tahimik ang buong silid maliban sa ilang mahihinang tawa. Lumiko si Mario. Bago natin ito paandarin, sabi niya ngang matatag, gusto kong ipakita sa inyo ang isang natuklasan habang inaayos ang makina. Nagbago ang ekspresyon ni Carmela. Hindi ito kasama sa plano niya. Kinuha ni Mario ang lumang telepono at ikinonekta ito sa maliit na portable projector na ibinigay ni Imelda.
Medyo dim ang ilaw at lumitaw ang malabong imahe sa dingding. Hindi basta aksidente ang pagkasirang makina, sabi ni Mario. Ito ay sinadyang sabotahe. Nagbulungan ang matao. Sa screen, sunod-sunod ang nga-zoomed din na larawan ng masirang bahagi mabitak at misalignment na hindi maaring natural. Narito, itinuro niya. 3 sensor ang sinira para tularan ang pagkabigo ng sistema. Ang pinsala ay may pattern, hindi ito random. Lumapit si Carmela, naguluhan. Kalokohan ito, pinagtatakpan mo lang ang sariling pagkakamali. Ngunit bago siya makapagsalita pa, isang matatag at may autoridad na tinig ang pumutol. Kawili-wili na binanggit mo ang kawalan ng kakayahan, sabi ni Imelda. Lumapit, may hawak na makapal na folder ng ebidensya. Ako si Dr. Imelda Aquino, professor ako ng Mechanical Engineering at dating federal investigator na dalubhasa sa industrial sabotage. Humarap siya sa mga tao. Sinuri ko ang lahat ng ebidensya na nakalap ni Gino Reyes. Totoo ang sabotahe at ang paraan. Tugma ito sa pattern ko sa 8 kaso dati. Lahat nagmula sa kumpanyang ito. Namula si Carmela, nawala ang kulay ng kanyang mukha habang unti-unting naramdaman ang bigat ng sandali. Tumigil ang tawa, walang nagsalita dahil bigla hindi na ito biro. Ito ang simula ng isang pahuhukom. Ano ba ang nangyayari? Nautal na tanong ni Carmela. Nanginginig ang tinig habang unti-unting nagbago ang tensyon sa silid na parang malamig na hangin. Hindi tumigil si Mario. Patuloy na naglabasan sa projection screen ang mga larawan, ebidensya pagkatapos ng ebidensya. Ang bawat kaso ng sabotaheng nakita ay may isang bagay na magkakapareho. Lahat ay tumutukoy sa mga proyektong pinamunuan ng mga engineer na babae o mga minority. At tuwing nabibigo ang mga proyektong iyon, nangyayari ang isang bagay may ibang tao na pumasok at nag-aning ng mga gantimpala. Ngayon, hulaan niyo kung sino ang palaging napromote pagkatapos ng mga tinatawag nilang pagkabigo. Tanong ni Mario. Kalmado pero matalim ang tono. Mula sa gitna ng nga tao, lumabas si Manuel Torres. May dalang makapal na bungkos ng mapapel. 40 taon na akong nagtatrabaho dito, kaya marami akong nalaman, sabi niya. Carmela, ikaw at ang maliit mong grupo nga insiders ay nakatanggap ng mahigit $1,200,000 sa promotion at bonus. At tuwing ganito, pagkatapos kunin ang mga proyektong misteryosong nabigo, nanginginig ang boses ni Carmela. Hindi mo mapapatunayan ang mga ito, paninirang puri ito, defamasyon. Ngunit ngumiti si Mario, unang beses sa halos 1 linggo, actually kaya ko. Tumingin siya kay Roberto. Tandaan mo yung video na ginawa mo na inaasar ako gamit ang mga lahi na stereotype, sabi niya, titik sa mga mata nito. Akala mo na delete mo na ang hindi mo alam, ni-record yun ng anak ko bago ito nawala. Nagbago ang screen. Lumabas muli ang malupit na parody, si Carmela na ginagaya si Mario. Ang boses niya ay distorted at ang mga kilos ay pinalabis. Tuluyang tumahimik ang silid. Nagsimulang huminga ng malalim ang mga executives at mga kliyenteng mahalaga. May ilan na tahimik na umalis. At si Carmela, patuloy ni Mario, matatak ang boses. Naaalala mo ba yung message sa maliit mong WhatsApp group? Pinrint ng anak ko lahat, bawat malupit na post, bawat pribadong mensahe, lalo na yung pinag-usapan niyo kung paano panatilihin ang ilang tao sa kanilang lugar. Lumabas sa projection ang mga screenshot. Mga sariling salita ni Carmela ang nagliwanag sa pader. Mga mensahe tungkol sa kung paano tahimik na alisin ang pagkakaiba-iba sa pamunuan, paano iwasang i-promote ang hindi kanais-nais na mga elemento, at paano manipulahin ang pagkabigo para sa kanilang kapakinabangan. Nasa likuran ng silid, nakatayo si Angelo Press, CEO ng kumpanya.
Nakatawid ang magabraso, maputla ang mukha. Carmela, malalamig na salita, opisina ko, ngayon din. Sandali, sagot ni Mario, may huli pa akong isang bagay. Bumalik siya sa makina, ang makina na sinabing hindi na maayos. Tahimik na pinindot ang ignition, agad na umandar ang makina. Umaandar ng mayos mas malakas at mas maayos ang performance kaysa inaasahan. Hindi lang basta gumagana ang makina na ito, anunsyo ni Mario. Pinabuti ko pa ang efficiency nito ng 15%, walang gamit na milyon-milyong dolyar. Kaalaman lang, totoong kaalaman. Yung galing sa taong may karanasan, hindi lang diploma sa pader. Naupo si Carmela nang natumba, nawalan ng kulay ang mukha. Ang pulang blazer niya ay tilawat-tawat ng pagkatalo. Puno ng luha ang mamata niya, hindi dahil nagsisisi kundi dahil sa kahihiyan. Mario, bulong ni Roberto, pilit ngumiti. Hindi namin alam, biro lang iyon. Biro? Sagot ni Mario, matalim ang tono. Pinaktawanan mo ako. Pinahamak mo ang anak ko sa publiko. Sinubukan mong sirain ang pangalan ko. Hindi iyon biro. Sistema yan. Sistemang dinisenyo para durugin ang matulad ko. Lumapit si Imelda. Naisumita na ang buong investigasyon, sabi niya, hawak ang flash drive. Sa Department of Justice, sa State Board of Engineers at sa ilang pambansang media outlet, si Carmela Diaz at Jacob Silva ay haharap sa formal na kaso ng sabotahe, diskriminasyon at sabwatan. Tahimik ang warehouse. Walang naktawanan. Sinubukan ni Carmela tumayo, ngunit nang hina ang magabinti, pinatay ni Mario ang makina. Tungkol sa alok mong kasal, sabi niya, huling tingin sa kanya. Salamat pero tatanggihan ko. Mas gusto kong kasama na itinuturing akong tao. Habang inililikas ng security ang talunang si Carmela na pahiya, nabaon sa kahihiyan. At nanahimik matatag na nakatayo, si Mario sa tabi ng makina na kanyang muling binuhay. Ngunit hindi lang makina ang naibalik niya. Naibalik niya ang dignidad, ang katotohanan, at ang paniniwalang ang tunay na galing ay hindi nakabase sa kulay o pinagmulan. Dahil minsan, kapag nakalimutan na may pribilehiyo na walang kulay ang kakayahan, natututo sila sa pinakamahal na paraan. Ang maliitin ang pagkilala sa isang tao, ang pinakamahal na pagkakamali na kanilang magagawa. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Binabago nito ang kwento kung sino ang karapat-dapat mamuno. 6 na buwan ang lumipas. Sa itaas na palapag ng Precision Automotive Headquarters, isang bagong pangalan ang masiglang nakaukit sa pintuan ng opisina, Mario Reyes, direktor ng teknolohikal na inobasyon. Mula sa kanyang bintana na nakatanaw sa downtown Detroit, tahimik na nakmuni-muni si Mario. Pagkatapos ngang araw na iyon na kinikilalang kumpanya bilang Araw ng Katotohanan, mabilis na kumilos si Angelo Perez. Tinanggal si Carmela dahil sa dahilan. Ngayon ay may 3 kasong felony na kinahaharap siya. Tinanggal din si Roberto at ayon sa balita, nagtatrabaho siya sa isang used car lot na lubok sa utang sa batas. Ngumiti si Mario habang pinagmamasdan ang lungsod. Lagi silang natatakot na maagaw ko ang pwesto nila. Naisip niya, ang hindi nila inaasahan ay makakagawa, ako ngang mas malaki pa. Ang promosyon ni Mario ay may kalakip na higit pa sa titulo. Binigyan siya ngang buong pondo para maglunsad ng bagong departamento, ang Inclusive Innovation, na naglalayong ipagsama ang mabihasang mekaniko at mga bagong graduate ng engineering. Ang unang mentorship program ay tumatakbo na sa 5 estado. 12 ng mga represented na engineer ang natatagpuan na ang oportunidad. Ang maimbestigasyon ni Imelda Aquino ay nagdudulot ng pagbabago sa buong industriya. At si Teresita
Ang kanyang anak ay umuunlad, hindi lang sa paaralan kundi bilang isang batang aktivista na nagbibigay inspirasyon sa iba. Hindi hinanap ni Mario ang paghihiganti. Nilikha niya ang isang bagay na mas malaki kaysa paghihiganti. Isang bagay na hindi mapapasira ng kalupitan o kamangmangan dahil ang pinakamahusay na paraan para talunin ang puot ay hindi sa pamamagitan ng pagsagot nito. Ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagay na napakalakas, pangmatagalan at makatarungan na ang lahat ng malilit na puot na itinapon laban sa iyo ay nagiging walang saysay. Minsan, kapag nakalimutan ng may pribilehiyo na ang galing ay walang lahi, klase o hangganan, gumagawa sila ng napakadelikadong pagkakamali ng pag-akala na mababa ang kakayahan ng isang tao. At ang pagkakamaling iyon ay maaring magpasimula ng revolusyon. Isang sandali ng kahihiyan, nagiging simula ng bagong umpisa. Isang biktima, nagiging leader, at isang legacy nagsisimula. Kung ang kwentong ito ay nakagalak sa iyo at naniniwala kang ang hustisya ay nililikha, hindi binibili at ang talento ay umaangat, kahit ano paman ang hadlang, mag-subscribe sa channel na ito para sa mga kwentong tulad nito. Sapagkat sa huli, ang dignidad ang laging nangingibabaw sa kayabangan at ang kahusayan ay palaging umaangat sa tuktok.